Basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na si Attorney Gabby Concepcion ng ating kapuso sa batas. Good morning, Attorney. Happy Thursday! Happy Thursday din sa'yo, Maris. Diba, nagulat ba kayo na nandito ako? But anyway, mga kapuso, kumapit kayo dahil sensitibo ang video na ito. Caught on cam ang pag-hit and run sa isang 3-year-old na bata sa Infanta, Quezon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng bata sa kalsada. Maya-maya pa, nabundol siya ng isang motorsiklo at tumilapon. Ang rider hindi huminto at diretso lang ang pagpapatakbo. Agad namang sinugod sa ospital ang bata at nagpapagaling na ngayon sa kanilang bahay. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ang parusa sa ganitong kaso? Mas mabigat po ba kung tinakbuhan mo ang biktima? Well, unang-una, ano ba ang kaso? Ina-assume natin, of course, na hindi naman sinasadya na masagasaan ng bata, hindi po ba? Pero kung ang ganitong insidente ay resulta ng pagpapabaya, ito ay isang krimen pa rin na meron pa rin posibleng kulong. Hindi lamang kasing bigat kung ito ay sinasadya. So kung talagang sadyang pinatay ninyo ang isang tao, halimbawa, alam naman po natin, homicide ang krimen. Pero kung nakapatay kayo dahil sa pagpapabaya, ito na nga yung madalas nating naririnig, ang krimen ay nagiging reckless imprudence resulting in homicide. Yung pagpapabaya po kasi pag sumobra na, nagiging krimen at pinarurusahan sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. Paano naman kung hit and run nga, ibig sabihin, nakabangga na nga ay tinakbuhan pa ang biktima kaysa tulungan ito. Definitely po, nakakabigat po ang kaso rito. Next penalty, higher in degree ang nagiging parusa. So halimbawa, dun sa binigay nating halimbawa, ang kaso sana ay reckless imprudence resulting in homicide. Ang parusa dito sa ilalim ng Revised Penal Code, arresta mayor maximum to prison correctional medium, ibig sabihin, 4 months and 1 day to 4 years and 2 months ang posibleng kulong. Pero kung tumakbo ka at iniwan mo ang iyong biktima, tataas ito by 1 degree, kaya magiging prison correctional maximum to prison mayor medium, ibig sabihin, 4 years, 2 months, and 1 day to 10 years na ang penalty. So malaki po ang diferensya, di po ba? At yung pagiging deadma or walang pakialam, pwede maging separate na kaso for abandonment of one's victim sa ilalim ng Article 275 ng Revised Penal Code na may posibleng kulong na hanggang 6 na buwan. Nagiging krimen ang pagiging deadma kung meron kayong nasugatan o nasaktan by way of an accident at hindi nyo nga tinulungan. So dapat tutulungan nyo, kayo na nga nakasakit hindi nyo pa tinulungan. Ngayon, sa video po, makikita ang biglang pagtawid ng bata. Sa mga ganitong sitwasyon na nakalabas ang bata at na-aksidente, posible po bang may pananagutan din ang mga magulang? Nako, medyo mahirap nating husgahan ang particular na pangyayari sa video po na yan. Pero siguro, sa ibang mga kaso, as a general rule, kailangan natin tingnan yung issue ng pagpapabaya na nakabangga bilang hiwalay na issue muna. Ibig sabihin, kung talagang mabilis ang takbo at talagang pabaya, nagsa-cellphone pala or nakainom, talagang kailangan panagutan niya ang insidente kasi talagang ito ay labag sa batas. Ngayon, may liabilidad ba ang mga magulang? Depende sa sitwasyon dahil ang mga bata dapat palagi na nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Hindi kasi normal na isang toddler, halimbawa, ay naglalakad o tumatakbo ng mag-isa sa kalye. Kumbaga, kailangan po natin pag-aralan kung may contributory negligence ang mga nagbabantay sa bata na kung hindi sana sila pabaya, ay hindi sana nangyari ang aksidente. So, mahirap talaga husgahan. Kailangan suriin ang lahat ng mga pangyayari sa isang insidente. Pero isa lamang ang malinaw para sa mga nagmamaneho, whether kotse o motorsiklo, hindi talaga pwedeng padalos-dalos dahil ang isang sasakyan talagang mas nakakasakit sa biktima in case of an accident. Pero sa mga magulang, tandaan na pwede din kayong managot or hindi kayo papayagan ng batas na ibaling ang pagsisisi sa ibang tao ng buo kung meron din kayong kakulangan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.